Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentohan na po tayo. Umpisa na po natin, mga kababayan. Ito pong si Senator Rapi Tulfo po, mga tambay, ay komentuhan po natin. Dahil po nanggagalaitin po siya. Dahil daw po binabastos daw po ang Pangulo ayon po sa kanya. Ito po, sa kanyang pagsasalita sa Meta, kaugnay sa tinaguriang tubig. Yung tubig video po, yung kumakalat pa po yan na last week. Hindi po ba? Yung pinakalat po nung isang kababayan natin sa Amerika. I think si Dean Chase po ba yun? Yung nagpakalat po ng video ng mag-asawa. Hindi lang po si Bonget na tinatawag na bangag na kanya ate. Hindi po ba? Pati po ang First Lady. Meron din pong boses na kumakalat doon sa video na medyo malaswa po, di po ba? Medyo malaswa. Hindi lang po natin pinalabas yung video na yon, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ito pong pahayag na kumakalat. Ito pong message ni Tulfo, mga kababayan. Isumbong mo kay Tulfo. Pero po, dito po nanggagalaitin si Tulfo. Pero doon sa korupsyon na trilyon at daan-daang bilyon ay hindi po nagagalit si Tulfo. Tahimik na tahimik po sa korupsyon si Tulfo. Bakit kaya? Pero dito sa larawan at video na inibongit na tinatawag na bangag ay galit na galit po siya, mga kababayan. Ito po ang sinabi niya po, bakit daw po hindi tinatanggal? Dahil kumakalat eh. Hindi ba mga tama? Yan po. Ayon po kay Tulfo, mga kababayan, binabastos dito ang ating Pangulo. Binabastos daw po ang kanyang Pangulo. Sabi niya, ano pa sabi? In process, why do not take down immediately? That's bullshit. Aba, talagang may bullshit pa. Ano pa po sabi? I'm not gonna buy it. You know for facts. That's a lie. That's fake news. Same on you. Aba, talaga nga naman si Tulfo. Talagang nanggagalaitin. Pagdating po sa kanyang Pangulo. Ano po? Ano natin sa Tagalog, mga kababayan? Ano daw po sabi ni Tulfo? Nasa proseso na. Bakit hindi agad tanggalin? Kalokohan yan. Hindi ko yan paniniwalaan. Alam mo naman, nakasinungalingan yan. Peking balita yan. Nakakahiya ka. Sino po ba nakakahiya dyan sa video na yan? Kung totoo po yan, kung yung kumakalat na larawan at video na yan, sino po ba nakakahiya? Sino nakakahiya? Yung gumawa niyan na sinasabi mong Pangulo at kasama pa ang First Lady sa issue na yan? Sino po nakakahiya? Pangulo ka tapos ganyan ang ginagawa mo. Marami kang bisyo, umano. Hindi ba mas nakakahiya yan? Bisyo yan eh. Di po ba? At kung sinasabi mo na nakakahiya yan at para sabihin mo na peke yung mga nag-upload niyan, peke at hindi totoo yan, bakit hindi mo pilitin? Hindi mo ipatulpo para magpa-follicle o hair follicle test si Bonget na tinatawag na bangag na kanyang ate? Di po ba? Pwede nga isumbong sa iyan eh. Isumbong kay Tulfo. Para malaman kung talagang peke at hindi totoong gumagamit at hindi nagbibisyo si Bonget na tinatawag ng kanyang ate. Hindi po ba? Ito po kasi yung sinasabi ng Vice President eh. Mga kababayan, pagdating po sa bisyo, hinay-hinay lang daw po sa bisyo. Ito po sabi ng Vice President. At kasama po rito ang Bahagi First ba Lady. ito ng Pilipinas? Nahinay lang sa celebration. Don't drink and drive. Mga kababayan, mag-celebrate kayo pero celebrate responsibly. Huwag ubusin ang pera sa bisyo. Nahinay lang sa celebration. Don't drink and drive. Mga kababayan, mag-celebrate kayo pero celebrate responsibly. Huwag ubusin ang pera sa bisyo. Nahinay lang sa celebration.
Don't drink and drive, mga kababayan. Mag-celebrate kayo, pero celebrate responsibly. Huwag ubusin ang pera sa bisyo. So, yan. Sa celebration. Hinay-hinay lang sa celebration. Oh. Wag daw ubusin ang pera sa bisyo. Mauubos ba pera sa bisyo? Napakarami. Bilyon-bilyon, trilyon, umano. Ayan. Hindi ba pwedeng ipatest yan? Rapi Tulfo. Hindi ba pwede ipatest yung sinasabi mo na binabastos dito ang ating Pangulo? Hindi ba mas binabastos ng Pangulo at ng First Lady yung kanilang masama umano na bisyo? Kaya nga sabi ng Vice President, hinay-hinay lang sa bisyo. Hindi po ba? Lalong-lalo na yung magmamaneho ka pa, drive safely, di ba? Rapi Tulfo. Ang nakapagtataka lang po sa mga Tulfo, galit na galit po sila sa mga ganyan. Galit na galit po sila sa mga gumagamit niyan. Di ba? Galit sila dyan eh. Dahil daw po yan eh. Dahil po raw yan eh masama. Bisyo yan. Di po ba sa mga programa niya na isumbong mo kay Tulfo? Galit na galit po yan eh. Galit na galit po sa mga magnanakaw sa gobyerno. Galit na galit po sa nagpupulburon yan. Pero ngayon, dyan mo siya makikitaan ng bakit ganyan siya ngayon nung maging senador. Nung hindi po siya senador, galit na galit po yan sa mga magnanakaw. Pinatutulpo nga eh. Di ba? Mga gumagamit ng pulburon. Mga nangangaliwa. Hindi po ba? Mga nangangaliwa, babae, lalaki. Galit siya. Pero lahat yun, mga kababayan, ay naging issue niya rin. Hindi po ba naging issue niya rin ang pangangaliwa yata? Dahil nagbabayad siya. Di ba? Nagbabayad siya ng mga babae daw umano. At napakalaki pa raw po mag-tip. Mga kababayan, daan-daan libo. Daan-daan libo, tip pa lang. Mga kababayan. Hindi po ba? At mga sikat pa. Nasa showbiz pa yata. Ang kanyang mga binibigyan ng tip at ang kanyang mga chika babes. Hindi po ba? At may issue din po siya. Sa sinasabing pangangaliwa yata, umano. Hindi po ba? At may issue rin po siya, mga tambay. Ang hindi lang po siya may issue, pati po pamilya niya. Yung anak niya, may issue rin. Hindi po ba? May issue rin po yung anak niya. Grabe gumastos doon sa Amerika. Nung magpunta sa Amerika at nagbakasyon, grabe gumastos. Maawa yan. Milyon-milyon. Grabe. Hindi po ba? At may issue rin po ng flood control. Issue. Yung anak niya, congressman. Di po ba? At yung party list po nila, nakasama po ang asawa niya. At ang dating congressman na ngayon senador na si Erwin Tulfo. Di po ba? Yung CIA ay naharap din po sa anomalya ng mga flood control yata. Hindi po ba? Asawa niya, representative po dyan. Hindi po ba? Si Jocelyn Tulfo. At si Erwin Tulfo, may issue rin po. Hindi po ba? May issue rin po ng kanyang citizenship. At ng kanyang alias. Nakita niyo po itong mga Tulfo na ito. Nakita niyo po kung nasaan po, kung anong klaseng mga politiko itong mga tao na ito. At kung anong klaseng politiko po si Tulfo. Nakita niyo po. Isang damukal na talamak na korupsyon. Mga kabayan. At bagsak ang approval at trust rating ni Bonget. Dahil nga po, majority ng Pilipino ay galit. Galit po sa Pangulo ang majority ng Pilipino. Negative eh. Yung mga survey company, binigyan ka ng negative. Negative 5. Tapos nung last quarter, negative 3. Negative pa rin. Pero si Tulfo, masamang-masama loob, binabastos ang Pangulo. Dahil dito sa mga pinalalabas daw na larawan at video, itong kanyang tubig video. Matagal na pong issue yan.
Hindi lang po yan ang naunang video. Meron pa pong isang video na nauna si Bonget na tinatawag na bangag. At pinatotohanan naman po ng kanyang kapatid na senadora na gumagamit ito ng pulburon. Di po ba yung unang video na pinalabas? Sumisinghot? Hindi po ba sumisinghot ng pulburon? Ibang klase ka, Tulpo. Kaya nga po dito mga kababayan, ibang klase po. Ibang klase po ang inaano po ni Tulpo ngayon, mga kababayan. Ibang klase na po. Ang problema ng bansa ay napakalaki dahil nagkaroon tayo ng presidente na may issue ng pulburon. Gumagamit ng coke. At ang napakalaking issue pa na ginawa po nitong tao na ito at ng kanyang administrasyon, kasama yata ang Senado at ang Kongreso, ang House of Representatives, massive sindikato na korupsyon na mahigit 3 taon. At alam po ni Tulpo yun. At kasama rin yata umano si Tulpo ron sa mga insertion at mga allocable nila na naglalakihan bilyon. Kung si Risa Hontiveros nga may issue niyan. How many billions? At marami pang senador. Kaya nga lang nagtataka tayo. Sarado po sila ngayon. Hindi po sila name-mention. Never name-mention po ang mga Tulpo. Ang congresswoman na si Jocelyn Tulpo, ang 2 senador na si Erwin at Rapi Tulpo ay hindi po name-mention sa issue ng korupsyon, lalo-lalo po sa flood control, mga ghost project at may hinang proyekto at malalaking komisyon na nakukuha nila umano, mga kababayan. Dahil nasa administrasyon yata sila. Matindi ang kapit. Ano po ang credential? Ano po ang credential ni Rapi Tulpo ngayon na nanggagalaitin po dito sa ginagawa raw pong pambabastos kay Bonget na tinatawag na bangag, mga kababayan? Hindi po ba mas maraming ginawang kabalbalan, kapalpakan si Bonget? Hindi pa si Bonget na tinatawag na bangag na kanyang ate ang napakaraming pambabastos, ginawang pagkakamali sa mga Pilipino? Hindi po ba yun ang dapat mong batikusin? Dahil yung ginawang kapalpakan, hindi ba ito pambabastos, pangwawalang iya? Palpak na, wala pa nagawa. Lalo-lalo yung pinagmamalaking 5,500 na flood control. Hindi ba ito'y pambabastos? Pangwawalang hiya? Isang damukal na pera ang ginugol ng taong bayan, buwis, nangutang pa sa ibang bansa. Tapos makikita ng taong bayan? Wala. Nagkakamatay ang Pilipino. Hindi ba yan pambabastos at pagwawalang hiya? Pinapatay mo mga Pilipino sa proyekto mo na sinasabi mong flood control? Wala naman pala. Hindi ba makababayan? Pero baliwala lang po yan kay Rapi Tulpo. Yung mga kababayan natin nagdusa, nagkamatay sa mga proyekto nila. Walang pakialam dyan si Rapi Tulpo. Baliwala sa kanya ang buhay ng mga mahihirap dahil siya yata isa ng elitista. Isa na rin yata siya nakasama ng mga oligarkiya umano at mga trapo at mga bulok na politiko umano. Hindi kaya? Nag-aambisyon pa yan na maging presidente ng bansa. Kaya po yata nagsisip-sip umano kay Bonget na tinatawag na bangag. Baka siya ang endorso kung hindi nila mapapabagsak si Inday. Kung hindi nila may impeach at mapapabagsak si Inday, baka kaya todo ang sip-sip umano. Baka siya ang isa sa endorso na tinatawag na bangag at Bonget ng kanyang ate na senadora. Hindi po ba? Hindi naman po tanga, bobo at gago ang mga Pilipino. Nakita na po ng mga Pilipino. Hindi lang po ang Pilipino sa Pilipinas,
pati po ang mga Pilipino sa labas ng bansa, mga kababayan nating OFW, nakita na po ang tunay, excuse me po, ang tunay na kulay ng mga tulpo at kung anong klase silang mga tao at politiko. Kitang-kita na po, nabuyangyang na po sa mga Pilipino kung anong klaseng politiko at mga pagkatao ng mga tulpo. Hindi po ba? Nung panahon na sila, nag-uumpisa pa lang at gustong pumasok sa politika, grabe po silang makasipsip at makahimod sa mga Duterte. Hindi po ba? Ngayon, ano na po sa kanilang mga Duterte? Mga kababayan, yan po kung ano ang mga tao na yan, umano. At saan tayo dadalhin ng mga tao na yan? Kung yung mga tao na yan na maglilingkod sa ating bansa, saan tayo dadalhin ng mga taong yan? Sanay na sanay po yata na magsinungaling din umano ang mga yan. At napakaraming karga-karga, mga kababayan. Karga-karga. Hindi po ba? Hindi lang po yan. Nandiyan pa si Risa, nag-aambisyon. Di ba? Mga makabayan, unbelievable. Yan po, si Tulpo, mga kababayan. Galit na galit po sa tubig video ni Bongit. Pero never nakita ng mga Pilipino na nanggalayatin po, binatikos, binakbakan ni Tulpo ang flood control issue at ang napaka-sindikatong korupsyon, lalong-lalo po noong 19 Congress. Nakita nyo po ba nang galaiting si Tulpo dyan? At pati po si Erwin? Pati po ang kanyang party list nila na ACT-CIA? Mga nag-iimbestiga po ba yan? At talagang binabatikos niya ang korupsyon ng administrasyon. Isumbo mo kay Tulpo. Kaya nga po si Kamanong, mga kababayan, dapat na tayo magsumbong kay Tulpo. Isumbong na rin natin si Tulpo, mga kababayan. Hindi ganyan ang inaasahan nating paglilingkod na gagawin ni Tulpo nung siya po ay nangangampanya sa atin. Nung nangangampanya po ang mga Tulpo, talagang lahat po ay ipinangako. Susugpoy ng korupsyon, krimen, gagawan ng paraan, mga pulburon, mga smuggler. Di po ba? Ibubunyag niya lahat. Di po ba? Ngayon, nananahimik. Dahil involved din yata sila. Kaya tahimik na tahimik umano, mga kababayan. Hindi kaya? Yan po, mga kababayan, ang nanggagalaitin po na si Tulpo. Bakit daw po ayaw patanggalin ng Meta yung video po na kumakalat po ni Bongit at ng kanyang asawa na First Lady. Mga kababayan, ipa-drug test mo kasi. Hindi ba, Tulpo? Maraming salamat po, mga tambay, sa mga nagusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. At thank you rin po at shoutout po sa nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, si Annie Jo, si Gayat Shena, si Balance Vision TV, si Jesus Valdefena, si Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Thank you po. God bless po sa inyong lahat. At tiis-tiis lang po tayo, mga kababayan. Ingat po tayo. Bye-bye.